Welcome back mga ka-59. May video naman tayo kasi may nagtatanong na naman si Sir John Obispo. Nagtatanong kung ano daw dapat gawin kung sakaling yung ano daw dapat gawin kung nakahammer yung 3.8 na may bala, na meron na daw bala na 6 nakahammer na. Anong dapat gagawin para hindi pumutok? Ganito pala siguro yung ano niya. Ito, wala pa tong bala. Baka nakaload yung bala tapos na ganun. Yung gusto niya kung paano ibalik to para hindi pumutok. Kasi yung ano niya ay 5'9" din pala yung tatay niya. Iniwan yung service. Tapos kalap na ano niya, na ganito niya yung hammer. Buti naabutan sa papa niya, pinapaalis siya sa kanyang papa. Tapos hindi niya na nakita kung ano yung ginawa sa papa niya, paano daw binalik. Yan yung tanong niya sa atin. Yan yung sasagutin natin ngayon sa video na to. Tips for safety at paano gagawin kung sakaling tulad sa kanya na biglang hindi nasahan maganon or disgrasya ganon. Yan yung ito, Sir John Obispo, ito yung ano mo, ito walang laman to, lalagyan natin, madali lang yan. Kailangan lang tayo ng mag-ingat at siyempre yung may alam sa baril. Ito, lagyan natin ng bala to, 6. Yan yung pala yung ano mo, concern kung paano ibalik. Kasi pag ito 6 to, pag naka-hammer na kasi yan, nakaangat na yan yung ano niya, hammer niya, hindi mo na yan pwede ilabas yung tambor kasi nakalock na din yan. Kailangan lang talaga yan, ibalik lang ng dandahan. Ito 6 to, 6 na piraso yan. Lagay natin sa bula niya. Go. Mga ka-59 or kay John Obispo, ito loaded yan sir. Shout out sa'yo dyan. Ito lang ngayon, kailangan na ito sir. Tulad yan, nakaano na yan na. Ilagay natin dyan, loaded yan, loaded na yan. Pag gano'n na kasi yan, hindi na to matanggal dito sir John. Ito lang, mabilis lang to, ganun lang. Sample, loaded na yan. Kinasa natin to. Iingatan natin talaga yung yung sa natin, kailangan mag-ingat tayo na hindi mapasok yung daliri natin sa sa trigger niya. Ayun Sir John, ito yung pinaka dapat gawin lang na simple lang. Kailangan mo lang to, na ito yung kamay mo, kailangan dito yung dalawang kamay mo malayo sa trigger. Ito lang, ito yung gagawin mo kasi ready to fire na yan. Tapos kung mag-ano ka ng bala nito, kailangan yung baril niya doon mo sa tama, yung walang tao, walang matamaan, na safety na lugar.
or sa itutok mo sa bubong, sa simento ba, sa pader ba, basta yung walang tao. Ngayon yan, kasi ready to fire na yan. Ngayon, ganito lang yung gagawin mo. Ito, yung ano mo, hawak mo to dito. Ito, yun yung i-ganon mo. Tapos, pag ganito, daan-daanin mo to yung kamay mo dito. Ayan. Pag daan mo dito, pigilan mo to ng mabilis. Para kung safety, ganito mo lang yung ikatan mo dyan para hindi biglang pumikit yan. Kasi hindi na yan hindi na yan pwede lumabas dyan. Hindi mo na yan pwede maigalaw. Ganito lang. Ganun, yung ano mo. Ngayon, para safety ka, ganito, ganon mo yung isang daliri mo. Kasi hindi na yan kahit ngayon, kahit ipasok mo na to, basta wag mo na tong galawin dito. Wag mo tanggalin yung daliri mo. Ngayon, idadahan natin pag pitik. Ngayon, tumakbo na to. Tumakbo na. Ayan, naipit na yung isang daliri ko. Pero safety na yan. Kasi dandahan, hindi na yan malakas yung pitik na doon sa bearing pin natin. Ngayon, hilain ko konti, ibalik natin. Ngayon, nandahan natin paglagay. Ngayon, kumatok na, ibig sabihin, bumalik na siya sa natural. Ngayon, ganun na kasimple. Pwede mo na din siya ilabas ulit. Tapos, kunin mo na yung bala para safety na naman ulit. Yan lang Sir John Obispo. Salamat sa yung comment at saka sana may natutunan ka sa kunting tips ko for gun safety sa tungkol sa 3 caliber. Maraming salamat Sir John. Sana may natutunan ka. Ingat mga 5'9" sa duty. God bless.